Balik tayo dito. Bigat. Okay. So, dito tayo. So, una natin to. Itong Carolina Herrera Bad Boy. Itong perfume na to, nakakuha ko ng maraming compliments dito. Kasi ito yung tipo na sweet, masculine, at the same time, may pagka-konting chocolate bite. Kasi meron siyang cacao. Kaya, very interesting din tong Bad Boy sa akin. Next, we have 3 Pampaco Rabanne. So, unahin natin tong 1 million EDT. Kung para sa iba is damatas ang amoy nito, pero para sa akin, it smells sexy na with confident. Kasi para sa akin ito is a little fresh, but at the same time, meron siyang konting spicy because of the cinnamon. Tapos merong oranges. For me naman, hindi man nakakasawa yung amoy ng 1 million. Next, another 1 million line. We have here 1 million Lucky. Yan. Pressure cake ng 1 million. Saka, pasahin mas gourmand to kasi meron siyang hazelnut. So, it smells like chocolatey. Tapos, nagdagan pa ng sweetness because of the honey. Ito ay mas magandang gamitin during cold temperatures. At lalo na ngayon na nag-ulan. Another Pampaco Rabanne, we have Invictus Victory. Here. Ito naman, galing to kay Miss Sai ng Unisense. Kasi umorder ako sa kanya. At talagang sobrang fan ako ng Invictus Victory. Sa lahat na Invictus line, ito yung nagustuhan ko. Siguro dahil I'm a gourmand lover. Kaya ito rin yung nag-catch up sa. Tsaka ito is powdery, a little bit powdery, chocolatey na fresh. Ganun ko siya i-describe. Itong Paco Rabanne Invictus Victory. At since kanina, nabanggit ko yung Aventus ng Symmetry Labs, we have here Sandalwood Sex. Sandalwood Sex is a clone of Santal 33. Yan. Pero para sa akin, medyo aggressive ng konti yung pagka-woodiness niya. At the same time yung floral. Since ito ay extremely perform to, medyo ingat ako sa paggamit nito. Siguro mga 3 sprays na ako nito. Diba kapag nagpe-perfume, talagang, ano mo yun, overspray sila. Ako, iniingat ako, depende sa concentration, depende sa scent, at depende sa paggagamitan ko. Kasi, may mga times kasi na pa sa atin, hindi rin naaamoy. Pero dun sa mga tao sa paligid natin, baka alam mo yan, masakit yung ilong nila or nagkaka-headache sila. Siyempre, we want this also take into consideration. Yan. Kaya pag itong mga extended perform, max na siguro yung 4. At another from Symmetry Lab, we have Stronger With You Intensely. Yan. Due to its name, mga katropa, this is a clone naman or inspired by Stronger With You Intensely. Kasi sa lahat ng line ng Stronger With You, Intensely, yung pinaka nag-match sa skin's chemistry ko at nag-match sa pang-amoy ko. Kasi yung Absolutely, medyo pang-mature na siya para sa akin. More matured kasi meron siyang rum na medyo mas aggressive para sa akin yung rum niya. Pero ito, balance. It's a burning chestnut with a tofu. So, almost a borderline gourmand siya sa akin. Since gourmand lover ako, kaya gusto ko to. Ang ating Pandora sets, ito. We have Milano Plantina. Here. This is naman a clone of Paco Rabanne 1 million Lucky. Para sa akin is 1:1 yung kanyang scent profile. Next, another Milano line. So we have here Milano Privé. Yan. This is a clone of Paco Rabanne 1 million Privé na alam naman natin na discontinued na. Next natin, eto. Kung mahilig kayo sa Tom Ford Tobacco Vanille, malamang alam niyo na kung ano ito. We have another from Pandora Scents. We have Tobacco Vanille. Here. Diba? Presentation-wise, ang ganda. Ang bango rin nito, sobra. Perfect blend ng tobacco and vanilla. Yung tobacco nito, yung hindi
yung masakit sa ilong. Even though this is a synthetic na, syempre, yung mga ganitong perfume, syempre, hindi naman natural tobacco yung ginamit, synthetic tobacco na dito. Pero, other than that, ganda ng scent. Okay na okay ito, especially kung first time mo na gagamit ng tobacco, ito, isa to sa mga marirecommend ko. We have here, Roses Vanilla. Isa to sa mga gusto ko rin na rose scent sa collection ko. This is a clone naman ng Mancera Roses Vanilla. Mas marami lang vanilla yung sa Roses Vanilla. Pero pagdating ng dry down, halos parehong-pareho talaga siya. Sa opening, aamoy mo yung parang sugar. Pero once na mag-dry down na siya, doon na maghahalo yung roses and vanilla. And next, we have Dreamcatcher. Sa bote pa lang, makikita nyo na kung ano yung pinagayahan nito o yung inspiration nito. This is a clone of Dolce & Gabbana The One EDP. Sexy, manly, with confidence. Pero ito is pang close encounter sa mga katropa. Okay? Ito ay pang malapitan talaga to. Pero scent-wise, panalong-panalo to. At yung performance nito o yung longevity nito, halos hindi nalalayo doon sa original. Kaya kung gusto mo yung scent na yon, pero namamahalang ka, dito ka sa Pentora Scents. Dreamcatcher. We have Latapa Apcar. Ito naman ay clone to ng Mancera Instant Crush. Though hindi ako fan ng sobrang matatamis na fragrances, actually, sinasabi nila na yung Instant Crush at yung Baccarat 540 halos magkapareho. Pero for me, it's not. Ito, medyo balance naman yung pagka-sweetness nito, kaya gusto ko siya. So ito, kapag sobrang lamig ng area, ito yung ginagamit ko. Next, kung mahilig ka sa amoy ng Dior Sauvage Elixir, pero mamahalang ka, pero gusto mo na malapit na copy. I'm not saying this 1:1 clone, pero sa lahat ng clones, ito yung pinaka-popular sa lahat. We have Latafa Asad. Medyo burado na nga yung pangalan sa ilalim. Ayun. So, ito naman, ito talaga is kakaiba. Kung nasanay kayo sa amoy ng Dior Sauvage, this will be a different take. Kasi ito mas matured, mas spicy, at pang grown up. Para sa akin, ang Sauvage Elixir is not for everyday use, pang special occasion. Kaya ito rin, nagamit ko yun to pag may mga upscale event, formal, ito. At totoo naman talaga na ito ay long lasting. Next, isa rin to sa mga kilala na clone ng Latapa. Para sa mga mahilig po sa YSLY EDP, pero gusto nyo on a budget, we have here Latapa Apcar. Actually, ito isa na to sa napipicture ko na rin sa mga videos ko. Isa to sa pasa na magandang copy. Though marami na kasi naglabasan na copy ng YSLY. Pero nung ito, ang lakas ng hype nito. Though hindi naman ako yung tipo laging talaga sumasabay sa hype. Pero tinatry ko muna na bumili ng decant bago bumili ng full bottle. Kaya nung bumili ako ng decant nito, sabi ko talagang there's a reason kung bakit siya nag-hype. Kasi talaga sobrang bango niya at sobrang mura pa. Next, kung may black version, meron tayong gold version ng Apcar. We have here Latapa Apcar Elixir. Ang clone naman nito is a clone of Paco Rabanne Parfum. Kung ikukumpara ko ito sa ating 1 million EDT, very now yung amoy nito, pero hindi man sobrang surprising. Parang, okay, sige. Kung nagsasawa ka na sa amoy ng 1 million EDT at gusto mo ng konting tweak, eto, pwede ka dito. Kaya kung ikaw is fan ka ng 1 million Parfum at namamahalan ka doon, ito meron tayong alternative para doon.